So ayun, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ituturo ko naman sa inyo kung paano gumamit ng datetime module dito sa Python. Ano nga ba ang datetime module? Datetime module. The Python datetime module provides classes for manipulating dates and times in both simple and complex ways. It allows you to work with date and time objects, perform arithmetic operations and format, or parse dates and times. So ayun, alam niyo na kung paano gumamit ng datetime module. Ngayon, hayaan yung ituro ko sa inyo sa napakasimpleng paraan kung paano gamitin ang datetime module. Una, lagay lang natin yung from datetime. Ay, walang space dapat. Yan, tatandaan nyo. Sa datetime, dapat ay walang space. Tapos, import datetime. Ayan. Yan ang mga ilalagay nyo. Tapos, halimbawa na lang ay ilalagay natin kung ano yung date ngayon. Lagay natin yung now equals datetime dot now. Ayan. Lalagay nyo yan. Para naman mailagay nyo kung ano yung date ngayon, lagay nyo lang to. Print now dot date. Yan. Tapos, may kulang tayo. Lalagyan nyo lang ganyan sa loob. Yan. Ganun lang kasimple. Galing ni Python, di ba? Nalalaman din niya kung ano yung date ngayon. Pwede rin natin gamitin yung oras. Alam din ni Python kung anong oras ngayon. Kaya, makikita ni Sir Vic kung anong oras ko to ginawa. Ayan, run. Ayun, lumabas. Ang oras ngayon ay 23:07:45. Alam niyo ba yun? Ibig sabihin, alas 11 na. Aray ko. So ngayon na alam niyo na kung paano ang simpleng pamamaraan ng paggamit ng datetime module dito sa Python, ay medyo gamitin natin siya sa mas malawak na pamamaraan. Halimbawa na lang ay kung gusto nyong mag-set ng araw at ng date kung kailan nyo gusto. Halimbawa na lang ng gagawin ko. Halimbawa, ang gagamitin ko ay kung kailan ako pinanganak. Okay. Yan natin. Dagdagan lang natin ito ng date and time. Yan. Tapos, lagyan natin sa date ay date. Tapos, year 2006. April, which is kung gagamitan is January, February, March, April, edi 4. Gamitan natin ng 4. Tapos, araw ay 22. Yan. Print lang natin para luwas siya pag niran natin. Print D. Yan. Lalabas na siya. Pag niran natin. Yan. Lumabas. 2006 April 22. Lumabas siya, di ba? And ngayon naman pwede rin tayo maglagay ng specific na oras kung anong gusto natin. Isin lang natin to. T, gamitin natin kasi time. Halimbawa ay 2. Gamitin natin ay 2. Hindi, ilagay natin ay 14. 0. Yun. Simple lang, di ba? Pause, close parenthesis, print
Lalabas na yan. Ayun. 14. Ibig sabihin niyan, kung gagamitin natin yung alam niyo sa oras ng mga militar, ibig sabihin yan 2 PM yan. May nalaman pa kayo dahil sa akin. Ngayon naman, para sa panghuli natin gagawin ay gamitin natin yung date time para sa date arithmetic with time delta. Ayusin natin to. Palitan natin to ng time delta. Ayan. Ay, mali spell. Delta. Ayan. Ayan natin yung today. Paano ba siya gamitin? Ito, makikita nyo ngayon. Paano siya gamitin? Date time dot now. Tapos para makita nyo siya ay gamitin natin yung kung paano malalaman kung ano bukas. Tomorrow equals today plus time delta days equals 1 kasi tomorrow nga. Tapos print natin, print tomorrow is ulang. Ayan. Tomorrow. Ayan. Ayan ay run. Lalabas dapat dito kung ano yung araw bukas. Ayan. Tomorrow is 2025 June 2. Yun yung araw or date bukas. Kahapon. Ano naman yung date kahapon? Paano malaman? Palitan lang natin to. Gawin natin to. Yesterday. Today. Dahil nga, yesterday, ang gagamitin naman natin ay plus. Palitan lang din natin to ng yesterday. Palitan din natin to ng yesterday. Malalaman naman natin dito kung ano yung date kahapon. Ayan, lumabas. Yesterday is 2025 May 31. So, yun. Ang galing, di ba? Nalalaman pa rin ni Python kung ano yung araw kahapon at kung ano yung araw bukas. Kahit nga yung araw natin ng next week, pwede rin niyang malaman. Gamitin lang natin to. Balik natin sa palitan natin to. Next week. So, ito. Gawin natin ng plus. Yung days, gawin natin ng 7. Kasi nga, merong 7 days sa isang week. Ito natin ito. Next week is pagtanda natin ito ng next week. Kasi, ito yung ipiprint niya. Okay. Ano nga ba ang magiging date next week? Next week ay 2025 of June 8. Diba? Nalaman din ni Python kung ano yung date next week. So, ayun. Alam niyo na kung paano gumamit ng napakasimpleng date time module. Salamat sa pakikinig. God bless.